時に想像、手が動きました。私たちのことを見てたんです。みんな捨てて！殺される。こんなところで生きたいでたまるか。怒りの始まりだ。Never pa na mangyari na magtipon-tipon ang S-Rank Hunter ng Korea at Japan. Subalit nang dumating ang ika-10 S-Rank Hunter ay naramdaman kaagad ng pinakamalakas na hunter ng Japan ang napaka-imposibleng enormous magical power na gustong itago ni Song Jinwoo. At mukhang minamaliit pa ng mga Japanese hunter ang mga Korean S-Rank Hunter. Pagkatapos maramdaman ni Go Gan-hye at Baek Kyun-ho ang napakalakas na mana power sa pagbalik ni Jinwoo, pinagpatuloy ni Baek Kyun-ho at Min Byung-go ang kanilang kwentuhan at inuman. Tinanong ni Min Byung-go si Yun-ho kung gusto ba nitong makarinig ng nakakatawang kwento. Sagot naman ni Yun-ho, no thanks. Sinabi ni Yun-ho, si Min Byung-go daw ay mataas ang sense of humor, subalit may pagka-weirdo minsan. Siya ang kauna-unahang S-Rank Hunter na nagretiro na kahit sa kabila ng malaking sahod ng pagiging S-Rank Hunter, nagretiro pa rin ito kahit galing ito sa mahirap na pamilya. Nagtanong si Byung-go kung sigurado na nga ba talagang mag-participate si Yun-ho sa Jeju Island Raid, na kahit nasaksihan ito kung paano namatay ang kasamahan nilang S-Rank Hunter na si Yoon-suk. Tugon ni Yun-ho na kung hindi siya sasama sa raid, silang lahat ay magsasuffer at mag-end up with the same fate. Wika ni Byung-go na hindi pa rin nagbabago itong si Yun-ho, isa pa rin itong makabayan. At kung naparito daw ito para kumbinsihin siyang isama, hihingi siya ng pasensya dahil hindi siya sasamang muli sa Jeju Island Raid. Sinabi ni Yun-ho na hindi siya naparito para kumbinsihin siyang sumama. Naparito siya dahil baka ito na yung huli nilang pagkikita. Ikinuwento ni Byung-go ang kanyang plano na kumuha siya ng teaching certification exam para maging isang guro at hinire din siya ng Eugene Architecture bilang guild master ng Eugene Guild. At kahit sa ang anggulo niya tingnan, hindi talaga siya nararapat sa trabaho ng pagiging hunter kung ikamamatay rin lang naman niya. Kaya nakapagdesisyon siyang pumasok bilang teacher ng Korean history. Napatanong si Yun-ho bakit naman history. Sagot naman ni Byung-go, gusto ko kasi ng drama. Tugon naman ni Yun-ho, werdo ka talaga. Na-realize ni Yun-ho na ang desisyon ni Byung-go ay ang pagiging normal na tao at ang pagiging hunter ay hindi normal na gawain. Lumipat ang eksena sa hospital. Dumating na si Jinwoo at dumaan nito sa bintana upang mabilis siyang makapunta sa kwarto ng kanyang ina gamit si Kaisel. Wika ni Jinwoo, kung may mangyayari mang masama, wala nang sisihan. Ngunit marami ng himalang ginawa ang system sa kanya, lalo na sa hindi ka panipaniwalang ang isang E-Rank Hunter ay naging S-Rank Hunter. Pinainom ni Jinwoo ang kanyang ina habang nanginginig ito sa magiging resulta kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Naaalala ni Jinwoo ang peklat sa leeg ng kanyang ina. Gusto lang sana niya noon na linisin ang buhok ng kanyang ina, ngunit siya daw ang may kasalanan kung bakit ito nagkapeklat. Napansin ni Jinwoo na bumalik na ang kulay ng balat ng kanyang ina, ngunit hindi pa rin ito gumigising. Isa lang daw ang rason kung bakit siya patuloy na lumalakas. Gusto niyang pasanin ang bigat na pinapasan ng kanyang ina. Lumipat ang eksena kay Jin-ah. Nag-aaral ito ngayon at hindi daw siya makapag-concentrate. Lumabas si Jin-ah at napansin niya bakit ang warm daw ng hangin kahit malapit na ang summer. Habang nakaduko si Jinwoo sa tabi ng kanyang ina, tinawag ang kanyang pangalan at laking gulat dahil gising na ang ina ni Jinwoo. Tinanong nito kung gaano siya katagal nakatulog. Sinabi ni Jinwoo na 4 na taon, habang ito ay nanginginig dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hinanap ng kanilang ina kung nasaan si Jin-ah. Sagot naman ni Jinwoo na okay lang ang kanyang kapatid. Nagpasalamat ang ina ni Jinwoo dahil tinupad nito ang kanyang pangako na aalagaan niya ang kanyang kapatid habang wala siya. Alam daw ng kanyang ina kung gaano kabigat ang pinapasan ngayon ni Jinwoo at hinawakan ng kamay nito kaya napaluha ang ating bida. Nagulat ang mga doktor nang nalaman nilang mayroong pasyenteng gumising sa sakit na eternal slumber at hindi pa daw ito nangyayari sa kasaysayan kahit sa buong mundo. Nag-request daw ang guardian na i-release ang pasyente. Sagot ng head doctor, hindi pa pwede dahil kailangan muna itong magpahinga since 4 na taon itong nakatulog at siguradong mahihirapan itong makatayo.
Sinabi ng isang doktor ang kondisyon ng pasyente, bumalik na sa normal lang lahat at nakakalakad na ito na mag-isa. Nagtataka ang head doctor kung bakit naging perfect condition ang katawan ng pasyente pagkatapos ng 4 na taong pagkakatulog. At baka magkakaproblema sila kung palalabasin nila ito, kailangan muna nilang ipaalam kaagad sa mga higher up. Sinabi ng isang doktor na sinabihan na daw niya ang guardian, ngunit hindi daw ito isang normal na tao. Nagtataka ang head doctor at napasabing sino ang guardian na yan. Binulong ng isang doktor kung narinig na ba daw niya ang pangalang Song Jin-woo, ang ika-10 S-rank hunter ng South Korea, ang guardian ng pasyente na tinutukoy niya. Kaagad lumingon ang head doctor at napasabing ang pasyenteng nasa perpektong kondisyon ay hindi nila kailangang pilitin sa hospital, kaya pwede na silang ma-release kaagad. Samantalang hindi makapaniwala ang ina ni Jin-woo na sobrang laki na ng kanyang anak na babae, habang si Jin-ah napaiyak at kaagad niyakap ang kanyang ina. Sinabi ni Jin-woo hindi daw nasayang ang kanyang effort at binigyan talaga siya ng malaking reward. Subalit ang trabaho ng pagiging isang hunter ay parang tumawid sa tulay ng hindi na bumabalik. Tumambay muna si Jin-woo sa labas ng hospital at nakita niyang napakadaming missed call sa kanyang cellphone since hindi nga niya ito pinapansin mula noong pumasok siya sa Daemon Castle. Kaya napagtanto niyang kung maimportante silang kailangan siguro ulit. Nakita ni Jin-woo ang bagong balita na nakunan ng kamera noong ginamit niya si Kaisel. Tinawagan si Jin-woo ni Go Gan-hye at tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Go Gan-hye na siguradong alam na ni Jin-woo ang nasa balita. Subalit wala ngang kalam-alam si Jin-woo, kaya napagtanto niyang patungkol ito kay Kaisel. Narealize ng chairman na hindi pa alam ni Jin-woo kung ano ang nasa balita. Subalit hindi daw niya ito sasabihin sa telepono dahil nag-iingat siya. Kaya narealize ni Jin-woo na hindi ito patungkol kay Kaisel. At tinanong niya kung patungkol saan ang balitang ito, dahil galing daw siya sa lugar na mahirap makontak. Tinanong ni Go Gan-hye kung busy si Jin-woo dahil pupuntahan daw niya ito. Wika ng ating bida na siya na lamang ang pupunta sa Hunter Association. Lumipat ang eksena sa Hunter Association. Sinabi ni Go Gan-hye kay Jin-woo na pupunta sila sa Jeju Island upang i-exterminate ang mga ants. Subalit bago mangyari yan ay kailangan nila ang tulong ni Song Jin-woo. Pangarap daw ng lahat ng mga tao na mabawi ang Jeju Island, kaya humingi ng pabor ang chairman kay Jin-woo na tulungan sila. Naisip ni Jin-woo na maraming mga higher level monster sa Jeju Island, kaya syempre sasama siya upang makapag-level up. Biglang naramdaman ni Jin-woo ang napakalakas na mana waves at tinanong niya sa chairman kung mayroon bang hunter na nag-aaway sa loob ng Hunter Association. Napatawa na lamang ang chairman dahil malakas daw ang senses ni Jin-woo, kahit medyo malayo ang pinangyarihan nito. Ang mga S-rank hunter daw ngayon ay nagsasanay dahil mayroon na lamang 4 na araw bago magsimula ang kanilang raid sa Jeju Island. Si Ryuji Goto at ang ibang S-rank hunter ay nandoon. Kahit daw hindi isang hunter ay siguradong alam ang patungkol sa pinakamalakas na guild ng Japan na pinamumunuan ngayon ni Ryuji Goto. Ang sumunod na panel ay makikitang nakikipaglaban itong si Baek Kyun-ho sa isa pang S-rank hunter at mukhang pareho ang dalawa na may napakalakas in terms of strength power. Napansin ni Baek na biglang hinawakan ng kanyang balikat at gumawa ito ng blocking attack sa kanyang paa kaya bigla siyang na-knockout. Sinabi ng isang S-rank hunter na si Baek daw ay isang batang instructor, ngunit hindi nito ginagamit ng maayos ang kanyang lakas. Sinabi ni Baek, hindi ako instructor, at muli itong tumayo upang ipakita kung sino ang pinakamalakas sa kanilang dalawa. Sinabi ng chairman na bihira lang na mangyari na malagay sa isang lugar ang mga S-rank hunter, kaya magkakaroon talaga ng malakas na mana wave. Nakita ni Jin-woo na mukhang matatalo si Baek sa laban. Biglang may nagsalita sa gilid at sinabi hindi pa daw ginagamit ni Baek ang kanyang full power dahil baka hindi makayanan ni Ma Dong-ok ang tunay na lakas ni Baek Kyun-ho. Ito pala ay si Choi Jong-in at kinamusta si Jin-woo. Si Ma Dong-ok daw ay isang S-rank hunter, ang guild master ng Fame Guild. Tinanong ni Jin-woo kung bakit hindi ipinapakita ni Baek Kyun-ho ang kanyang tunay na form kung ang kalaban niya ngayon ay isang S-rank hunter. Wika ni Jong-in, kung marami daw ang manunood ng mga S-rank hunter, mahirap magpakita ng naka-all out at magiging tunay na monster lang daw itong si Yun-ho kung nasa totoong laban. At ang nasa tabi daw ng stadium ay ang mga S-rank hunter ng the strongest guild ng Japan, ang Draw Sword Guild o ang tinatawag na Blade Guild na pinamumunuan ng guild master na si Ryuji Goto.
Napansin ni Ryuji ang ating bida na mayroon daw isang assassin type hunter na sinubukang itago ang napaka-imposibleng enormous amount of mana at sigurado siyang isa itong talented na assassin type hunter. Sinabi ni Hanikawa na ang hunter na yan ay isang magic type hunter at ito daw ay confirm na. Kaya hindi makapaniwala si Ryuji na mali ang kanyang hinala. Habang ang guildmaster ng Reaper na si Lim Taegyo, ngayon lang niya nakita si Jinwoo. At ang hunter daw na ito ang nagwasak sa kasikatan ng kanyang pinakamamahal na si Lee Min-song. Napansin din ni Cha Hae-en na parang nagbago na naman si Jinwoo. Naging iba na daw ang atmosphere simula noong huli silang nagkita. Samantalang ang dalawang Japanese S-rank hunter ay napag-usapan din ng ating bida. Sinabi ni Ishida kay Kai na ang hunter na nasa itaas ay ang ika-10 S-rank hunter ng South Korea. Sagot naman ni Kai, huwag mo akong kausapin, Ishida. Napansin ni Kai na mayroon din palang S-rank hunter ang South Korea na sensitive ang ilong at tinatakpan lang daw ito ng handkerchief. Kaya sigurado siyang mababa ang level nito compare sa kanya. Subalit gusto sana niya itong kausapin dahil nagagandahan siya. Kaso hindi siya marunong magsalita ng Korea. Habang nagsasanay si Ma Dong-ok at Baek Yun-ho, sinabi ni Hanikawa na ito na yung mga S-rank hunter ng Korea at wala na silang iba pang makikita. Siguro dahil nakita niya kung paano magsagawa ng raid si Ryuji, kaya hindi na siya nai-impress sa iba pang S-rank hunter. Wika ni Ryuji, hindi naman daw lahat pareho sa inakala ni Hanikawa, dahil mayroon naman daw ang S-rank hunter na malakas. Ito ay si Cha Hae-en at Go Gan-hye. Ang Night Guild na si Park Jung-soo. Wika niya, alam daw niya ang pinagsasabi ng translator dahil second subject niya ang Japanese language nung high school. Minamaliit daw nito ang mga S-rank hunter ng Korea. Pinakilala ng kanyang backup na si Yontae na siya ang guildmaster ng Night Guild na si Park Jung-soo. Ngunit wika ni Hanikawa, hindi pa daw niya narinig ang pangalang Park Jung-soo. Nainis si Yontae at sinabing ang kanyang big bro ay hindi S-rank hunter. Ngunit ang Night Guild ay isa sa top 5 guild ng Korea. Sila ang guild na may napakadaming A-rank hunter. Wika ni Hanikawa, akala ko ba mga S-rank hunter lang ang pwedeng mag-participate ng Jeju Island Raid? Mas lalong nagalit si Yuntae at sinabing ang kanyang big bro ay naka-assign sa defense force ng Jeju Island Raid. Sagot naman ni Hanikawa, nagpapasalamat daw siya dahil hindi nila pwedeng bigyan ng malaking role ang isang A-rank hunter. Samantalang si Ryuji, hindi naiintindihan ang conversation between Hanikawa at Yuntae at napasabi kay Hanikawa, kung nagiging bastos ka na, tigilan mo na yan. Tugon ni Jung-soo kay Yuntae, huwag nang pansinin ang babaeng yan dahil isa lang naman niyang interpreter na palaging nakabuntot kay Ryuji. Sagot naman ni Hanikawa, gusto mo ba akong subukan? At nagpakilala na siya si Hanikawa, isang A-rank hunter ng Japan. Napansin ni Jinwoo, mukhang magkakaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang A-rank hunter ng Korea at Japan. Nagkasundo ang dalawa na maglaban ngunit dapat mayroon nitong rule. Ang rule daw ay napakasimple. Ang unang makakahawak ng wrist ang siyang panalo. Napaisip si Hanikawa na kahit gagamit pa siya ng kamao, kung mahahawakan ng kanyang wrist, matatalo na siya kaagad. At mukhang may taktika ang laban na ito dahil kakaiba daw ang posisyon ni Jung-soo. Wika naman ni Jung-soo, huwag daw itong maglala dahil hindi niya ilalabas ang kanyang kamay hanggat hindi niya mahahawakan si Hanikawa. Kaagad sumalakay si Hanikawa at gumawa ng napakabilis na grabing attack, subalit masyadong mailap itong si Jung-soo kaya hindi niya ito magawang mahawakan. Nagkaroon ng opportunity si Jung-soo na sipain si Hanikawa, sinabing hindi ito sipa, itutulak lang kita ng kaunti. Wika ni Hanikawa, mukhang gusto mo lang magmukhang cool sa iyong posisyon kaya napunit tuloy ang iyong pantalon. Mabilis na umatake si Hanikawa subalit kaagad na grab ni Jung-soo ang kanyang wrist at hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Kaagad kinuha ni Hanikawa ang kanyang kamay at nagpapasalamat naman si Ryuji kay Jung-soo sa magandang match na ipinakita nito. Inutusan ni Ryuji si Hanikawa na i-deliver ang kanyang mensahe sa lahat ng mga hunter upang magkaroon ng tiwala ang bawat S-rank hunter sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpropose si Ryuji na magkaroon ng sparring between Japanese at Korean S-rank hunter gamit ang rule kanina. Bumaba si Go Gan-hye at Jinwoo at napasabing gusto daw makita ni Ryuji ang kakayahan ng mga S-rank hunter ng Korea. Wika nito, mukhang masaya ang naisip ni Ryuji, ngunit hindi nila papasalihin ang mga magic type hunter dahil mahirap malaman kung sino ang mananalo.
Nagmungkahi naman si Baekhyunho na mag-add ng rules kung sino ang unang makakahawak ng wrist, back or knockout. Siya ang magiging panalo. At dagdag pa nito, instead na one-on-one, gumawa sila ng grupong laban. Nag-agree naman itong si Ryuji sa inimungkahi ni Junho at ang maglalaban sa side ng Korea, sina Baekhyunho, Ma Dong-ok, Cha Hae-in at Lim Tae-gyo. Habang sa side ng Japan ay sina Tanaka Kenjo, Kushimo Minoru, Kumamoto Atsushi at Tawata Kanai. Handa na ang dalawang grupo sa laban at ipinakita ni Ma Dong-ok ang kanyang mana na punong-puno ng magical strength power. Kaya nakapag-decide itong si Kenjo na si Ma Dong-ok ang gusto niyang makalaban. Dahil mukhang masaya kung magtatagisan sila kung sino ang mas malakas. Kaagad nag-collide ang kamao ni Ma Dong-ok at Kenjo at gumawa ito ng napakalakas na impact sa buong training ground. Habang si Lim Tae-gyo ay napansin niyang mabilis gumalaw itong si Hoshimo at mukhang nasa disadvantage siya kung magiging close combat ang laban. Subalit ang paggawa ng distance sa kalaban ay kanyang specialty. Gumawa ng creation magic arrow si Lim Tae-gyo sa kanyang kamay at pinakawalan niya ito kay Hoshino. Nagawa naman itong maiwasan ni Hoshino subalit tumagos ang kanyang atake sa mga kasama nito at na-realize din ni Hoshino mukhang ranger type hunter pala itong si Tae-gyo. Habang si Kenjo ay napasabing dapat unahin patumbahin ni Hoshino ang ranger type hunter na yan dahil gumagawa ito ng space sa kanilang apat. Samantalang si Kamamoto ay napasabing anong klaseng gimmick ito. Sinong nagsasabing susunod ako sa rules na hahawakan lang ang braso at likod? Biglang nagdash si Kamamoto sa likod ni Junho at nag-unleash ng pamatay na atake. Ngunit bigla naman itong umatras. Napansin ni Baekhyunho na mataas ang bloodlust na ipinakita ng Japanese hunter. Ngunit nagtataka siya bakit bigla itong napaatras. Kinabahan pala si Kamamoto at napasabing hindi talaga siya bagay na maging hunter dahil palagi siyang nakakaramdam ng ganito. Naisip ni Junho mukhang hindi magaling sa decision making ang Japanese hunter at hindi ito agresibo o baka bumahag lang talaga ang buntot. Dagdag pa niya na gusto lang naman sigurong makita ni Ryuji ang kanilang kakayahan at level kaya magsiseryoso siya ng kaunti. Biglang nagbago ang form ni Junho na ikinagulat ni Kamamoto dahil naging katakot-takot daw ito tingnan. Gumawa ng pag-atake si Junho at sinabing isa daw duwag itong si Kamamoto. Bakit ito nabibilang sa top rank S-rank hunter ng Japan? Samantalang si Park Jong-soo nahiya sa kanyang sarili dahil ang laban daw na ipinakita nila kanina ay nagmukhang bata kumpara sa laban ng mga S-rank hunter na napakahalimaw. Tugon naman ng kanyang backup na si Yunte, hindi yan totoo Mr. Park, naniniwala akong mas maangas ka pa rin. Napansin ni Junho ang malakas na pagsabog. Ito pala ay si Ma Dong-ok na hindi makapaniwala kung paano siya nagawang ma-knockout ni Kenjo at wala pa daw nakakagawa sa kanya ng ganito. Samantalang si Lim Tae-gyo nagawa siyang ma-corner ni Hoshimo at makikitang nahawakan na ang kanyang dalawang braso. Napahigop ng maraming hangin si Junho at tinanong kung sino ang susunod. Kung inaakala daw ng mga Japanese hunter na madali siyang matatalo kaysa kay Cha Hae-in, well, nagkakamali sila. Samantalang ang laban sa pagitan ni Kanai at Cha Hae-in ay mukhang hindi naging madali ang lahat sa part ni Kanai. Akala daw niya mabilis lang si Cha Hae-in, subalit hindi yan ang problema dahil wala daw siyang nakikitang pattern upang labanan ang fighting skills nito. Ang pangalan daw na Cha Hae-in ay nanggagaling sa salitang dance. Siguro pinangalanan siya ng ganito dahil sa fighting skills movement na parang sumasayaw at makikitang sobrang nahihirapan nitong si Kanai na depensahan ang pag-atake ni Cha Hae-in. Gumawa ng slashes si Cha Hae-in gamit ang kanyang kamay na ikinagulat ni Kanai, buti na lang na iwasan niya. Ngunit hindi niya napansin na nasa likod na pala ito at kaagad hinawakan ng kanyang likod. Pagkatapos, kaagad nagmadali si Cha Hae-in upang tulungan si Junho. Bigla niyang napansin na sumulpot si Kamamoto sa kanyang likod kaya nagpakawala ito ng Gatling gun punch sa mukha mismo ni Kamamoto na parang napakasimple lang ng kanyang ginagawa. Namangha ang dalawang Japanese S-rank hunter sa ginawang atake ni Cha Hae-in at mukhang nasa around 14 punches ang pinakawalan ni Hae-in sa napakaliit lang na segundo. Kaya malabo talagang mablock ito ni Kamamoto. Ngunit nagulat nga itong si Cha Hae-in dahil sumobra daw siya habang si Kamamoto naging duguan ng bibig at makikitang hindi maipaliwanag ang kanyang galit.
Wika ng tatlong Japanese hunter, kapag nagagalit daw itong si Kamamoto, nagbabago ang buong pagkatao. At hindi lang yan, dahil hindi na nito kayang kontrolin ng kanyang sarili. At wala daw itong maalala hanggat hindi matatapos ang laban. Ang malala pa daw nito, kahit sarili niyang teammates ay gustong atakihin. At siya lang ang S-rank hunter na nagawang maklear ang birang Kate na siya lang mag-isa. Sinabi ni Ryuji, kung hindi titigil yang si Kamamoto, dapat ipatigil na kaagad ang laban. Subalit as of now, hahayaan muna nila ito dahil isa lang naman itong test. Tugon naman ni Hanikawa na mukhang kailangan na talaga nilang pigilan nitong si Kamamoto dahil hindi nila kayang bayaran kung magkakaroon ng malaking damage sa part ng Korean S-rank hunter. Gumawa ng pamatay na atake ang Japanese hunter. Buti na lang na iwasan ito ni Cha Hae-en at makikitang nagkadurog-durog ang training ground sa sobrang lakas ng kanyang atake. Hindi napansin ni Cha Hae-en na sobrang bilis na pala ni Kamamoto dahil kaagad itong nag-follow up ng atake. Pagkatapos mayroong napansin si Cha Hae-en sa gilid. Nagkaroon ng malakas na impact ang atake na ito ni Kamamoto. Ngunit ang napansin kanina ni Cha Hae-en ay si Song Jin-woo na hawak-hawak ngayon ang sipa ni Kamamoto. Sinabi ng ating bida na huwag mo sanang mamasamain na sumali ako. Masyado kasing mataas ang killing intent mo. Mas lalong nagalit si Kamamoto at sinubukang atakihin si Jin-woo. Ngunit nagkamali ito ng kinalaban dahil pasimple itong ni-knockout at binali ang braso. Nakita ni Ryuji kung paano ni-knockout ng ating bida ang kanyang hunter at tinanong si Hanikawa kung siguradong isang magic type hunter ang ikasampung S-rank hunter. Tugon naman ni Hanikawa, yan daw ay ayon sa kanyang source, ngunit hindi nila malalaman kung hindi nila ito susubukan. Sinabi ni Jinwoo kay Cha Hae-en na mas mabuting i-consider na lang na natalo ang mga Korean S-rank hunter since mukhang natalo na rin si Baekhyunho. Lumapit si Hanikawa kay Jinwoo at may gusto daw sabihin si Ryuji sa kanya. Sinabi ni Ryuji na gusto niyang makipag one-on-one fight kay Jinwoo. Nakita ni Jinwoo ang umaapaw na aura ni Ryuji at kahit walang translator, alam niya kung ano ang pakay ni Ryuji sa kanya base sa aura nito. At alam niyang gusto nitong subukan kung gaano siya kalakas. Napangiti ang ating bida dahil gusto rin niyang masubukan kung gaano na siya kalakas mula noong lumabas siya sa Demon Castle World, habang si Ryuji ay medyo nainis sa ngiti ni Jinwoo. Sinabi ni Hanikawa kay Ryuji na tinanggap daw ni Jinwoo ang kanyang hamon, subalit mayroon daw itong kondisyon. Makikipaglaban lang siya kung gagamitin ni Ryuji ang kanyang buong lakas. Kaya mas lalong nainis si Ryuji at napaisip kung seryoso nga ba talaga ang batang ito. Naisip ni Ryuji na nandiyan naman ang kanyang S-rank hunter healer, kaya hindi magkakaproblema kung magkakaroon ng serious injury. Kaya pumayag si Ryuji sa request ni Jinwoo. Samantalang si Ma Dong-ok hindi makapaniwala na makakalaban ni Jinwoo ang isang Ryuji Goto, habang si Cha Hae-en ay napaisip kung okay lang kaya ang match-up na ito. Well, nasaksihan naman daw niya kung paano na-clear ni Jinwoo ang high rank A-rank dungeon at tinalo ang daang-daang high orcs na siya lang mag-isa. Naisip rin ni Yunho na excited na siyang makita ang laban dahil kung totoo talagang lumalakas si Jinwoo continuously, ibig sabihin mas malakas na ito ngayon kumpara nung huli silang nagkita. Habang nagsasalita si Jinwoo na sinasabi niyang okay, magsisimula na tayo. Subalit hindi pa tapos magsalita si Jinwoo, umatake na kaagad si Ryuji. At mukhang hindi ito simpleng atake dahil nagkaroon ng malakas na shockwave sa tindi ng impact. Habang ang ating bida ay parang nag-teleport lang sa sobrang bilis at hindi makapaniwala ang pinakamalakas na S-rank hunter ng Japan na hindi siya nakatama. Napaisip si Ryuji na isa daw bullshit ang pagiging mage hunter ni Jinwoo. Kung kaya daw niyang gawing tanga ang ibang hunter, hindi daw siya maluloko. Muling naghanda si Ryuji at gumawa ito ng sharp aura sa pamamagitan ng kanyang magical energy, habang si Jinwoo na-realize niyang naiiba talaga si Ryuji sa ibang S-rank hunter dahil nahihirapan siyang iwasan ang mga atake nito. Muling umatake si Ryuji habang iniwasan lang ito ni Jinwoo na nakangiti, kaya mas lalong nainis si Ryuji dahil parang minamaliit daw siya. Samantalang ang mga Japanese S-rank hunter nagplanong itigil ang laban dahil parang sineseryoso daw ito ng kanilang guildmaster, baka magkaroon pa ng serious injury itong si Jinwoo. Nagulat si Choi Jong-in, hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng interesting na pangyayari habang siya ay nag-smoke break. Habang sumasalakay si Ryuji, naisip niya kung hindi daw niya gagamitin ang kanyang buong lakas
matatalo siya. Kaya nagbago na daw ang isip niya dahil papatayin na talaga niya ang batang ito. Nagkaroon ng galos ang mukha ni Jinwoo dahil sa bilis ni Ryuji at nawarningan siya ng system dahil sa napakataas na blood loss na ipinapakita ni Ryuji sa kanya. Nagkaroon ng matinding shockwave sa huling atake ni Ryuji na ikinagulat niya dahil nagawang mahawakan ni Jinwoo ang kanyang kamay. Naisip ni Jinwoo kung patatagalin pa niya ito, baka matulad si Ryuji kay Dungsok at Taishek. Pipilitin siya ng system na pumatay. Wika ni Jinwoo, kung hindi daw siya mabilis, siguradong nawala na siya ng kanang mata. Samantalang si Ryuji hindi makapaniwala kung gaano kalakas si Jinwoo. Sinabi niya kay Jinwoo, kung inaakala mong naglalaro ako, well, nagkakamali ka. Sagot ng ating bida, hindi daw niya alam kung anong pinagsasabi ni Ryuji. Subalit sa pagkakaalam niya, kapag mahawakan niya ang wrist, panalo na siya. Ngunit parang hindi pa tapos ang laban dahil mainit na rin ang ulo ni Jinwoo at sabay ang dalawa na nag-unleash ng napakalakas na atake. Biglang ginrab ni Yunho at Cha Hae-in ang braso ni Jinwoo upang pigilan ito at si Ryuji pinigilan din ni Hoshino. Habang si Kai gumawa ng ice magic spell sa gitna upang ilayo ang dalawa. Sinabi ni Yunho kay Jinwoo na itigil na ang laban dahil ang kalaban niya ay isang Japanese hunter na mag-lead sa kanila sa Jeju Island Raid. Nagkasundo si Hanikawa at Yunho na itigil na ang laban at magsiuwi na silang lahat. Napangiti si Madong Ok dahil napakalakas daw ni Jinwoo at mukhang napakatigas pa daw ng katawan nito. Ang kanilang guild daw ay punong-puno na ng magic type hunter kaya pwedeng-pwede itong sumali sa kanilang guild. Sumigaw si Choi Jong-in kay Madong It's just business as usual. Time for a counter. Too slow. Lightning. Blitz. It's over. This is the end. This is the end. This is the end! You can't avoid it! Tearing through! Red flower technique type 1. Falling plum blossom. You think I'm going to miss? I'll shred you! I'll end this! I see it all. It's no use! Red flower technique type 1. Falling plum blossom. Time for a counterattack.